Isang magandang gabi po sa inyong lahat at andito lang po tayo para sa ating gawain kung saan bibigyan natin diin ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Pero bago po ang lahat, binabati ko ang lahat, especially sa senior pastor namin, si Pastor Roy Martinez, at salamat sa sponsor dito sa Office of the President. Yan, galing po kay Tatay Digong. Salamat kasi galing kami ng Davao sa bahay ni Tatay Digong. At sa Cebu, sa Jensan, napakaganda ng sa lahat. Mas gusto ko yung Jensan. At napakalinis. Malinis din yung Davao pero mas gusto ko yung Jensan kasi walang traffic. Grabe ang traffic sa Cebu. Sa Davao hindi masyado pero mas gusto ko yung Jensan. Maluwag siya at malinis. Peaceful. Masyadong malingay yung pagkaunawa natin sa mga taga Maynila pagdating sa Jensan. Alam natin magulo, o kaya sa Davao, Mindanao, nakakatakot. Yung fear ba natin na pag pinag-usapan tungkol sa Mindanao, parang ayaw mo pumunta ng Mindanao kasi nga dahil usually nakakatakot yung mga balita, yung mga usap-usapan, yung usap-usapin na delikado, nakakatakot, mga dibaril ang tao. Pero hindi pala. Pag pumunta ka pala doon tahimik, maganda. At nakita ko, number one, nakita ko doon sa overpass, nakalagay doon, picture ni Tatay Digong, "Not on my watch." Wag sa panahon ko. So may isip mo yun, not on my watch. So sabihin, warning niya yun sa mga saman loob, mga adik, mga ano man masamang elemento. So sabi ni Digong, Tatay Digong, not on my watch. So nakaka-bless. Tsaka sa Davao, ang maganda sa Davao, ano siya, parang Japan. Kasi yung kalapati, grabe, daming kalapati. Kahit doon sa hotel na tinuluyan namin, doon sa Royal Mandaya, sa pag binuksan bintana, ang daming kalapati. Bawal yata huli ng kalapati ron. So, maganda, nakakatuwa kasi talagang alaga yung lugar. Talagang inalagaan yung lugar. Napakaganda ng Tatay Digong. Tsaka nakaka-bless yung doon sa lugar ng Tatay Digong. Lit lang ng bahay niya. Hindi pagkakamalang presidente siya. Samantalang yung iba mayor nga lang 'di ba? Ang bahay o congressman ang bahay, grabe, mansyon. Siya grabe. Ordinaryong bahay lang. Ang pinagkaiba lang, marami lang bantay na pulis. Dalawa yung bahay niya, kabilaan dulo-dulo. Mas luma yung dulo. Ayun, nakaka-bless. Maraming marunong magtagalog sa Davao. Unlike sa Cebu, konti lang marunong magtagalog, puro Inglesero, puro mga galing mag-English. Sa Jensan, Tagalog na rin. Maraming marunong magtagalog. So, yun. Bago ko simulan yung natin, ang gawain, so, aniyahan ko muna kayo na manalangin muna tayo. Sige po, tayo po manalangin. Father God, salamat Lord sa gabing ito, sa binigay mo sa aming opportunity to spread your words, to share your goodness, ang kabutihan mo Lord na siyang lagi namin naranasan, at patuloy mo kaming Lord binibigyan ng mercy, ng wisdom and knowledge, especially Lord yung provision. Salamat Panginoon, salamat Ama, salamat Banal na Espiritu. Dalangin ko Lord, alam ko Lord na lahat kami mga ginagamit mo Lord, na pinagmamadali mo dahil para lumaganap mabilis ang iyong salita, at sa tulong ng mga lingkod mo, I hope na maraming mga buhay na mabago pa, mga buhay na kailangan na makatulong sa iyong gawain.
Kaya this night, dalangin ko Lord na sa pamagitan ng iyong salita, nakakatulong ako Lord at ginagamit mo ang buhay ko to worship you Lord, to glorify your name, Panginoon. Salamat Lord at dalangin ko Lord na samahan mo kami sa gabing ito. Pinupuri ka namin Ama, Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Po, tayo po magbabalik sa ating gawain. Alam niyo po, nung nasa aeroplano ako, ang sarap ng feeling na hawak mo yung Bible, kaharap mo maraming tao, kaya lang makulit din iba dahil may mga foreigner. Tapos, nung pag-uwi namin sa Maynila, nag-share ako sa LRT, back and forth, balikan. So, nakaka-amaze. Tapos, ayun nga, sa gawain, nakakalungkot kung mayroong problema na hindi natin lubos na magawa ng paraan kasi may mga purpose si Lord sa bawat bagay, bawat buhay natin. Ito nga, ito bilang lingkod ni Lord, ang dami kong tato. Nagugulat sila, nag-share ako sa LRT. Sabi ko, dati akong addict. Totoo naman. Dati akong mandirigma. Dati akong sugarol. At lasinggero. Andun na lahat. So, bago ako napunta sa gantong sitwasyon, dinanas ko na lahat yung mga bagay na nakakatakot, na muntik-muntikan ang mamatay. At ang buhay natin nakakatuwa. Na inisip ko ang daming bagay na aksidente nangyari sa akin, trouble, at muntik-muntikan ako mamatay. Sabi ko, nung naging Christian ako, dahil sa pag-ibig ni Lord, sabi ko, kaya pala hindi ako mamatay-matay. May plano pala si Lord sa buhay ko. Amen. Salamat Lord dahil na-realize ko lahat ng mga kabutihan mo, yung ginawa mo sa akin, na-appreciate ko. At salamat sa mga nakakanood at binabati ko nga pala ang mga taga Cavite at dyan sa JCNC na church kay Pastor Alvin, at binabati ko rin yung ginawa namin sa Camp Bagong Diwa. So kami ni Pastor Jerry, kami ay pinangungunahan ni Pastor Reno Reynoso sa SAP, sa Commandos. Bali si Pastor Jerry na-assign sa 34th SAP Battalion, ako naman sa 31st SAP Battalion. Nakaka-bless kasi ang kaharap mo mga opisyal, samantalang kami opisyal ni Lord. Amen. So, nakaka-bless dahil hindi mo akalain na magagamit kami sa ganung bagay. Yung katulad ng buhay ko, hindi ko akalain na ang share ko sermonan ko mga matataas ang posisyon. Tapos, very, sila sa'yo. Napakabait sa'yo ng mga opisyal. So, yun. So, sa gabing ito, ang gusto kong i-share yung confirming our love to God. Paano ba natin i-confirm yung pag-ibig natin sa ating Panginoon? Alam nyo yun, dahil ang number 1 yung pag-ibig. Ang salitang pag-ibig, sa panahon natin yun, ito ay nagbibigay ng kalituhan sa maraming tao. Ang pag-ibig ay madalas bukang bibig ng maraming tao na nagiging makalaman. At ito ay nakapokus lamang sa pagiging makasarili sa uri ng pag-ibig. Kaya di ka magtataka kung bakit maraming tao ang sugatan sa larangan ng pag-ibig. At ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanilang mga puso dahil hindi nila naunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Tayo umiibig, di ba? Pero kung naunawa mo ang tunay na
kahulugan ng pag-ibig, dun na mapasok lahat ng bagay. Alam natin na natuto tayong umibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Pero ang tanong ko sa inyo ngayon, ang pag-ibig ba natin ay nakayakap pa rin ba ayon sa pag-ibig na tinanggap natin mula sa Diyos? Hello? Nakayakap pa ba? Alam nyo, yung naalala ko yung kantang Torn Between Two Lovers. Torn Between Two Lovers. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving you both is breaking all the rules. Maraming, alam nyo, katulad yan ng kanta na yan, maraming Kristiyano na nagmamahal sa Diyos, pero mahal din niya ang kasalanan. Maraming Kristiyano na kumakanta na mahal kita Panginoon, pero ang totoo, mas mahal nila ang pera nila. Maraming Kristiyano na nagsasabi na I love you Lord, pero mas mahal niya sarili niya. May mga Kristiyano na kumakanta ng I love you Lord and I raise my voice to honor you, pero walang oras para bigyan ng honor si Lord sa gawain sa paglilingkod. Kaya ang hamon sa gabing ito ay kamusta na ang pagmamahal natin sa ating Panginoon? Nakapokus tayo kasi sa mga bagay na kung ano lang yung gusto natin. At higit sa anumang panahon, ang mindset natin nandun lang dun sa kung sino yung pinag-aaksayahan mo ng oras, ng panahon, ang mahal mo sa buhay, ang business mo, ang trabaho mo. Kaya saliksikin natin kung ano ba kung yung tayo pa ba ay pag-ibig natin ay lumalakad pa ba sa ating Panginoon. Kaya ang tema natin sa gabing ito, confirming our love to God. Sabi po sa John 15 verse 10 hanggang 12. Basahin ko po ito sa Bible. If you keep my command, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain his love. I have told you this is so that my joy may be in you and your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Past tense po, love, midi. As I have loved you. How we can confirm that we really love God? Kaya, let me share with you two ways. Dalawa lang po. Two ways. We can really confirm our love to God. Number one is by how we obey Him. Paano ba natin inu-obey ang Panginoon? Ulitin ko dyan 15:10. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in His love. Kung ang utos daw ay sinusunod natin, ikaw ay mananatili sa pag-ibig niya. Kagaya sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kagaya ko, na lagi nahatili sa akin ang utos ng aking Ama, kaya ang pag-ibig niya nasa akin, sabi ng Panginoon sa Kristo. Obedience is the number one test of love. Kailangan maging obedient tayo. Sabi nga ni Thomas Kempis sa sulat niya, instant obedience is the only kind of obedience there is. Delayed obedience is disobedience. Ibig sabihin, instant obedience, kailangan nyo, mabilis na pagsunod mo, yan yung tunay na obedience. Pero kung delayed obedience ka, disobedience yun. Ano yung sabihin nun? Next week na ako mag-church? Ganon din naman yun. O sa susunod na, pag ano na lang. Disobedience yun. Hindi yung tunay, total na pagsunod sa ating Panginoon. You really
love God if you have learned to obey the voice of the Holy Spirit. So, ah dapat matuto ka sumunod sa ating Panginoon, lalo na sa salita ng Diyos. Hanggat hindi ka natututong sumunod kay Lord, hindi mo pa siya totoong love. Sabi ni Jesus, kung gusto niyo matutunan ninyo akong sundin upang makita ko na kayo nga ay tunay na alagad ko. So, ibig sabihin, sabi ni Jesus, gusto niya makita ko kayo na totoo kayong sumusunod sa akin. Pag nakita ko yung totoo kayong sumusunod, tunay ko nga kayong alagad. Kaya nga sabi ni sa book ni John 15:11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Sinasabi ko sa inyo na dapat yung kaligayahan na nasa akin dapat mapunta sa inyo, at ang gusto ko ay maging lubos ang inyong kagalakan, sabi ng Panginoong Kristo. Sabi ni Jesus told us the purposes of obedience to Him. Dalawa po. Number 1, to make Him happy. Napapasaya ba natin si Lord sa buhay natin? Sige po, isipin natin. Si Lord ba napapasaya natin si Jesus sa buhay natin? Kaya, I have told you this so that my joy may be in you. Paano mo napapasaya ang ating Panginoon? Paano napapasaya si Jesus sa buhay mo? Nagmamanifest ba si Jesus sa buhay mo? Nakikita ba ang pagiging Kristo sa kinikilos mo? Kahit hindi ka nagsasalita. Marami kasing sabi na, born again ako, Christian ako, may Kristo ako sa puso, pero taliwas sa language ng body nila. Amen? So, suriin din natin. Number 2, Jesus told us the purposes of obedience to Him to make us completely happy. Kaya nga, and that your joy may be complete, para yung inyong kagalakan ay maging lubos. Parang sinasabi ni Lord na gusto ko happy ka. Sabi ni Lord, kapag masaya ako sa iyo, mas lalo kang sasaya. 'Di ba ang sarap? Pag ang Panginoon ay masaya sa atin sa ginagawa natin, mas lalo kang sasaya. Kasi magpapalo lahat ng blessing sa iyo kung si Lord ang uunahin mo. Kaya nga, pansin natin, kapag ang mga magulang natin nag-uutos tayo nung bata pa tayo, nag-uutos sila sa atin at sumunod tayo sa kanila. 'Di ba? Madalas masaya tayo kasi yung sukli binibigay sa atin ng magulang natin ng sa'yo na yung sukli. 'Di ba ang saya? Sa'yo na yung sukli. Tontuwa ka pag bata ka. So ganoon din kay Lord. Hindi sabihin yung gusto mangyari ni Lord ay sundin natin siya. Kagaya ng pagsunod natin sa mga magulang natin. Sino ba yung gustong sumaya ang buhay? Siyempre lahat tayo gustong sumaya, umunlad. Gusto natin matikman yung bunga ng pinaghirapan natin. At yung verse na yan, para sa mga Kristiyano sumusunod at nagmamahal sa Diyos. Itong verse na to, no? Psalms 128 verse 1 and 2. How joyful are those who fear the Lord, all who follow His ways. Lahat daw ng sumusunod sa lakad ng Panginoon. You will enjoy the fruit of your labor. How joyful and prosperous you will be. So, etong verse na to, ito yung mga taong totoong sumusunod at nagmamahal sa Diyos. Di ba? How joyful are those who fear the Lord. Ganun daw kasaya yung mga tao na may takot sa Panginoon. At lahat ng marunong sumunod sa Kanya. How will enjoy the fruit of your labor. How joyful and prosperous you will be. Masaya kung susundin mo ang Panginoon. Kasi pag sinunod mo ang ating Panginoon,
ikaw ang ikaw ang unang-unang sasaya. Kasi once na sinunod mo ang Panginoon, lahat ng mga aalalahanin mo, lahat ng blessing, mag-overtake, magpapalo kung si Lord ang unahin mo. Amen po. Kaya dapat siguraduhin natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. How we can confirm that we really love God? Number 2, by how we treat others. Paano ba natin i-treat ang iba? Yung kapwa natin. Kaya sabi sa John 15:12, my command is this, love each other as I have loved you. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Yan yung command ng ating Panginoon, ng Ama. Ang ating totoong pag-ibig sa Diyos ay nagre-reflect sa ating mga relasyon. Ay yung ang feeling na sinasabi ng maraming tao na love ay hindi love na sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng Biblia yung kasulatan sa na pag-ibig ay hindi pakiramdam lang, hindi feelings lang. Ito ay dapat may action. Paano ba 'yon? Hindi lang basta pakiramdam lang. Kailangan may gawa. Amen. Kaya nga sabi ni Benjamin Franklin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ito ay paraan kung paano mo tratuhin ang ibang tao. Ito yung kung paano mo tratuhin ang asawa mo, kung paano mo tratuhin ang amo mo, kung paano mo tratuhin ang leader mo, kapatid mo, o kung paano mo tratuhin ang pastor mo. Dapat nakikita sa iyo na yung paano yung action. Hindi yung feelings lang na, alam ko mahal ko yan, alam niya mahal niya ako. No, dapat makita sa iyo na talaga mahal mo yung pastor mo, na dapat makita sa iyo mahal mo talaga asawa mo. Amen. Alam nyo, pagdating sa pag-asawa, dapat nakikita ng asawa mo, ng partner mo, kung paano ka nagkikare sa kanya. Dapat ganoon din kay Lord. Dapat nakikita sa atin kung paano ka concerned kay Lord, na ayaw mo siya nasasaktan. Kasi every time na nakalimutan mo si Lord, nasasaktan siya. Nararamdaman mo yun, conviction mo yun eh. Nasasaktan ko na si Lord. Amen. So, dapat anuin natin si Lord. Unahin natin siya. May kwento ako sa inyo, yung isang mag-asawa na walang ginawa kundi away ng away. Away sila ng away. Ang lalaki ayaw magtrabaho. Gusto niya easy money lang. Wala siyang ginawa kundi tumaya lang ng loto. Taya ng loto. Ayaw ng asawa, ayaw ng babae na ganun lang ang buhay niya. Gusto niya yung kinikita niya ay galing sa pinagpaguran, yung makita niya talagang nagsusumikap yung asawa niya. Hanggang sa dumating yung point na umayon na yung babae, nakipaghiwalay na, tapos nakipagkasunduan na, nagpirmahan sila, hiwalayan na sila. Alam niyo po, after 2 months, nag-text yung babae. Sabi niya sa text niya, sabi niya, pa, sorry na, hindi ko pala kaya na panindigan yung ginawa natin paghiwalay. Mahal pala kita. Sorry na pa. I love you more. I love you. Mahal na mahal kita. Pero yung text niya sa baba, may PS. Yung text ng babae sa baba, pa, o nga pala, congrats, nanalo ka pala sa loto. So, alam nyo, ang pag-ibig, tayo ay nabubuhay kung saan ang pera ang nagiging sukatan ng pag-ibig. Maraming ganun. So, sa mundong ito, ang emosyon na kanilang naramdaman ay tinatawag nilang pag-ibig. At inakala nila na ang pag-ibig ay nangyayari kapag ang dalawang tao ay emotionally involved with each other. Kaya ito ang promotion sa pagan eh. Yung mga nakapokus sa emotion nila.
Kapag ang emotional attachment, ang dalawang tao, love na agad ang tawag sa mundo. Regardless kung babae sa babae, lalaki sa lalaki, tomboy sa bakla, bakla sa tomboy. Basta nagmamahalan sila sa mundong ito, wala tayong magagawa kung nagmamahalan sila. Kasi sabi nila, hindi namin kasalanan kung kami ay marupok. Kung kami ay marupok. Sabi nga sa 1 John 2, verse 16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the lust and the pride of life comes not from the Father, but from the world. So, lahat ng mga masamang nasa ay dito lang nangyari sa lupa. Dito galing, hindi sa ating Panginoon. Nasusukat ang pag-ibig natin sa iba ayon sa pag-ibig na naramdaman natin sa Diyos. Sabi sa 1 John 4, verse 11 hanggang 12, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. So, loving one another made us complete in Christ Jesus. So, yung dapat, kasi ang Diyos ang unang umibig sa atin. So, dapat matuto tayong ibigin natin lahat din. We also ought to love one another. Wala raw nakakita pa sa Diyos, sa ating Panginoon. Pero, if we love one another, ang Panginoon ay nandito sa atin nakatira. At ang kanyang pag-ibig ay kumpleto dito sa atin. Amen po. Kaya nga sabi sa John 15:12, my command is this, love each other as I have loved you. So, pag minahal mo ang iba, nagmanifest sa'yo yung pag-ibig ng Panginoon. Amen po. So, dapat matuto tayong mahalin natin ang nasa paligid natin. The quality of relationship, kung ano yung meron ka sa Panginoon, determines your relationship with others. Amen. If you are right with God, you can be right with other people. Tama? Kapag close ka sa Diyos, madaling maging close ka rin sa ibang tao. Kaya yung ang dahilan, sinabi ni Jesus na, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. This is the first and the greatest command. Then, love your neighbor as you love yourself. Laging kasama yon. At kailangan mahalin natin ang iba. Kung mahal mo si Lord, dapat mahal mo ang kapwa mo. I will end with this old story, yung lumang matagal na kwento na to. Alam nyo, may isang sundalo na pauwi na siya galing sa Vietnam War. Tumawag siya sa kanyang parents sa San Francisco. Sabi niya, pauwi na po ako. Pero may malaking favor sana akong hilingin sa inyo. Sa inyong dalawa, ma. May papakilala sana akong kaibigan sa inyo. Excited yung magulang kasi iniisip ng mga magulang na may papakilala siya na something na girl niya. At girlfriend. Sabi nung anak, may kailangan lang kayo malaman, pa. Kaibigan ko ito, nakaapak siya ng landmine. Nasabugan siya at naputol ang kanyang isang paa at isang braso. Wala na siya mapuntahan pa. Gusto ko sanang sa atin na siya tumira. Pwede po ba? Sabi nung ama, sorry anak, sa nangyari sa kaibigan mo. Maaring tumira siya sa atin,
pero hindi mo alam yung ibig sabihin ng hinihiling mo. Mahirap ang may kasama, may kapansanan sa bahay. Masyadong, abala sa atin yan. Kalimutan mo na siya, iwan mo na siya. At alam ko, mayroon ding tutulong sa kanya ibang tao. Hayaan mo na siya. Pagkasabi ng tatay na ganun, nawala yung linya ng telepono. Toot! Tapos, isang araw nakatanggap ng tawag yung mag-asawa mula sa San Francisco Police na ang anak daw nila ay nahulog sa building. Pero ang paniwala ng mga pulis, ito ay nag-suicide. Dali-dali pumunta yung mag-asawa doon sa morgue. Pagdating sa morgue, nakita nila yung anak nila. Pag tanggal nila ng kumot, isa lang yung paa at isa lang yung braso. Kaya sabi ng mag-asawa, kung alam lang namin. Kung alam lang namin. Malamang maraming beses na sinabi ito, kung alam lang namin, paulit-ulit niya sinasabi. Ang mag-asawa sa kwentong ito ay katulad ng marami sa atin. Yung madali sa atin mahalin yung mga magandang itsura, yung mga may kaya, o masarap kasama, sa mga kamag-anak, kaibigan, pero ayaw natin ibigin yung mga taong makulit, yung hindi natin kaparehas, at mababa ang estado kaya sa buhay natin. Ang hirap ibigin. Gusto ng Diyos na lakaran natin yung pag-ibig na kanyang minodelo upang sa bandang huli ay hindi natin sasabihin kung alam ko lang. Amen po. Kaya dapat mag-manifest sa atin yung pag-ibig na yun. So dito kung tatapos, balikan natin yung pinag-aralan natin. How we can confirm that we really love God. Number 1, by how we obey Him. And number 2, by how we treat others. Sige po, tayo po manalangin. Panginoon, salamat Lord sa mensahe mo. Salamat sa salita mo Lord na dapat kami mag-obey sa iyo. Na dapat kami ay patuloy kami na makita sa amin yung pag-ibig namin sa iba at mag-manifest ka Lord. Hindi dapat namin sinasabi, kundi dapat makita sa action namin, makita sa buhay namin. At ito ay maging yung pag-ibig ay nag-uumapaw na ikaw ay makita mo lang yung isang kapatid mo ay nanghihina, may problema, yung halos sasabog ang puso mo na gusto mong tulungan na siya. At syempre dahil nagmamanifest ang pag-ibig mo sa amin Lord, kaya nangyayari, nagaganap ang ganung bagay. Salamat Lord, tulungan mo kami Lord na mag-obey sa iyo, maging obedient at maging makatulong sa gawain mo at patuloy kami Lord na magsasaliksik ng iyong mga salita. Salamat Lord at dalangin namin hindi lang sa ganitong bagay, sa video, sa pulpito, sa lahat po. Ako gusto ko po Lord talagang kahit saan gusto ko gamitin niyo ko. Kaya gusto ko rin lahat ng mga kasama ko sa church, lahat ng mga nagiging kausap ko, gusto ko ganun din sila magmahal sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po. At dalangin ko, Lord, maging fruitful ang mga nakapanood ng video na to. At dalangin ko, Lord, na hipuin mo lahat ng mga panood nito. Ibibless mo. Salamat, Lord. Maraming salamat po. Binabalik ko sa inyo, Lord, lahat po ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po. Good night po at sa susunod po uli.